Mga kapuso, may ilang pang mga pari na nagsabing nakatatanggap din daw sila ng banta sa kanilang buhay. Kutob nila, may kaugnayan ng mga yan sa mga dating pahayag ni Pangulong Duterte laban sa mga pari at obispo. Narito ang pagtutok ni Maris Sumali. Saan po ako nakatira? Nitong Pebrero 22, isang lalaking naka-face mask at sombrero ang halos 20 minutong umaligid bago kumatok sa Kalinga Center sa Tayuman sa Maynila. Doon nakatira si Father Flavie Villanueva na naunang nakatanggap ng mga text message ng pagbabanta sa kanyang buhay. Punong-puno ng alas 2:30 ng madaling araw niya pinadala. This is not the first time. So there is apparently a pattern in visitations in my case. And I ask myself again, why? Why? Masama ba itong ginagawa ko? Hindi rin nakaligtas sa mga banta ang Jesuitang si Father Albert Alejo at ang running priest na si Father Robert Reyes. Grabe yung mga capital letters. Malalaki ang letra ng text message nila, nagbumura. Ganyan, galit na galit. Nagsasabing papatayin daw ako kapag hindi ko pinagbigyan ang gusto nila. I have a 90-year-old mother. Umiikot doon sa bahay namin, riding in tandem. May mga nagtitinda ng balot, hindi sumisigaw ng balot. Nakaupo lang doon gabi. Sila ang pinakahuli sa mga pari at obispo na nakatanggap ng banta sa kanilang buhay. Lumantad daw sila dahil aminadong may takot silang nadarama. Bago nito, nagsabi na dati si Caloocan Bishop Pablo David na maging siya ay nakakatanggap ng mga pagbabanta sa text. Nang tanungin kung tingin ba nila ay may kaugnayan ng mga banta sa mga dating pahayag ni Pangulong Duterte laban sa mga pari at obispo. Whatever he says, whether it sounds like a joke, becomes policy. Patayin yung mga obispo, that's policy. Patayin yung mga pare, that's policy. Yung mga threat to talaga ay wala namang pirma. Ngayon, tinatanong mo kung may ebidensya. Siyempre may kutob kami na may kinalaman. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng palasyo. Nagsabi na ang PNP na handa silang magbigay seguridad sa mga paring nakakatanggap ng banta. Sa kabila ng mga bantang nakukuha ng mga pari, wala raw silang balak na tumanggap ng police security. Sapat na raw kasi ang pagbabantay ng mga taong simbahan. Nanawagan din sila sa iba pang mga pari na patuloy na manindigan sa katotohanan. Naniniwala naman ang mga pari na dapat ay magsalita ng CBCP sa seryosong bantang ito sa mga pari. The diplomatic approach, I think, is valid, but it's not working. I think the CBCP should be stronger in its position. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang CBCP. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.